Good day mga ka-farm lot, it's me again Olive, your site locator. Bali welcome po sa aming YouTube channel. Welcome po sa aming Greenfield Realty po. Bali for today's video, nandito po kami sa Tagkawayan, Quezon, kung saan bibisita po kami ng property na may sukat na isang 6 hectares and then isang 2 hectares. So pag-iisahin kong vlog na lang po iyan kasi magkadikit naman po yan, even magka-iba po ng may-ari. So mamaya explain ko po sa inyo bakit sabay ko siyang iba-vlog. Pero bago po kami pumasok po sa may pinaka-area, explain ko lang po yung pinaka-road niya. Tayo po ay nasa 10 kilometers away from National Road, and then yung pinaka-road po natin is not fully cemented po. So cemented, parang may cemented and then merong hindi, pero mas mahaba yung part na hindi pa siya cemented. So ongoing pa naman po yung pagpapagawa ng kalsada rito, so soon siya po ay masisemento na rin. So dito po yung pinaka property, ayan, kung saan yung aking mga kasama ay naka-standby na po. Bago po tayo pumasok ng property, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel, and then po pindot na rin po yung ating notification bell para po updated po tayo sa ating mga properties na iba-vlog po. So tara po, bibisitahin po muna natin si 2 hectares. So kagaya ng sabi ko, mamaya ko po i-explain kung bakit sabay ko pong iba-vlog si 2 hectares and then si 6 hectares. Pero sa ngayon po, unahin po muna natin si 2 hectares kung saan una natin siyang dadatnan. So papasok po tayo dito sa right of way. Kung mapapansin niyo po yung bahay na yon, siya po si seller. So yung unang dadatnan po natin ditong property is kanya po lahat yan. Yan, hanggang doon po yan. So tayo po ay magkakaroon ng 300 meters na right of way na ibibigay po ni seller dito sa may 2 hectares. So siya po ay magbibigay po ng 6 meters na lapad and then 300 meters po na right of way, pero yun po ay pasusuklian na lang po niya sa halagang 50,000 pesos. So lahat po ng dadaanan natin na 300 meters, dyan po papunta po yung property. Yan po ay pag-aari po ni seller po. So malaki po kasi yung kabuuan ng kanyang property. Ito po ay nasa 20 hectares. So lahat ng dadaanan natin kanya po. So kung tayo po ay dadaan nasa 300 meters, kanya rin po yung dadaanan natin. So dito po mag-start ang ating right of way. So 6 meters po yung available po na right of way po natin. So pasok na pasok po yung sasakyan. Naka-standby na sila. So dito tayo dadaan. Dito po tayo kukuha ng pinaka right of way po, papunta po doon sa may pinaka property. So si 2 hectares muna po yung ating iba-vlog. So tara, let's go. Lakad na tayo sa right of way. Ayan, nakita niyo po yung motor na yon. So doon po yon. Diyan po kukuha po ng right of way. Ayan. So tara, lakad tayo. And then may signal po yung phone natin. Ayan. And then yung property po is may source po ng tubig. So kompleto na po siya. So ulitin ko lang po, si 2 hectares muna po yung una natin dadatnan. So siya muna po yung iba-vlog natin. Ayan, lakad tayo. Bali po, ulitin ko lang po, ayun po yung bahay ni owner. So tara, lakad tayo. So lalakad pa rin tayo dun sa right of way po na binibigay po or pinababayaran po ni owner. Kasama po natin si owner, nasa unahan po siya. So lakad muna tayo. Kagandahan nito, medyo malapad po yung binibenta po ni owner po na right of way po. So 6 meters. Kasyang-kasya ang sasakyan, sobra pa. So wala tayong po problemahin sa right of way. Sure na sure yung right of way po natin, ha. Yan, bali nilalakad na po natin yung right of way, Lakad tayo para makita natin yung property na 2 hectares. So hanggang doon pa po yan, lalakad pa tayo. So ulitin ko lang po, ito po ay pinababayaran po ni owner.
binabayaran po ni owner ng 50,000 po, 300 meters po yung right of way, and then 6 meters po yung lapad. So para klaro lang po talaga about sa right of way, kasi ito pong dinadaanan natin ay pag-aari din po niya. So wala po tayong problemahin sa right of way. Yung nga lang po, talagang babayaran po natin, pero mas okay na po yung babayaran kasi may kasiguraduhan po tayo na talagang atin po ang right of way. So malapit na tayo kay 2 hectares. So nandito na po tayo kay 2 hectares. Ayan. So ito po siya, kung saan makikita nyo po yung clearing na yan, and then kung saan makikita nyo po si tatay na naglalakad. Ayan po, oh. So yung mga punong kahoy na yan, sako po yan lahat, ha. And then ito po, so aakyat tayo dyan, pupunta tayo dyan sa overlooking na yan. So magandang idea pag-alagaan po ng mga hayop. Yan, katulad niya, may mga baka dito, oh. Baka, kambing, kalabaw. Yan yung magandang idea dito sa property na to. And pwede rin po yung mga panabong na manok. Yan, nakikita ko yung idea na yan dyan dito sa property na to. Oh, ang ganda. So ayan na po siya. Ito na po yung pinaka-start ng 4 hectares. I mean 2 hectares po, sorry. Ayan, ang ganda. Pakita ko lang po yung mga katabi po niya, So ayan yung mga katabi niya. Pag-aari din po yan ni seller. Hanggang dun po yan sa kung saan kami dumaan. Yan, pag-aari po niya yan. Ganda, parang ranchong-rancho yung dating, So tara, lalakad tayo. Punta na tayo doon. So yan, ikot pa rin po tayo kay Tuhas. So kagandahan po nito, dun sa mga overlooking lover, ito na po yung marirekomenda ko po sa inyo. So sa halagang 600k, meron na po kayong 2 hectares na property. Ang ganda. Sako pa po ba yung palayan na yan? Sako pa po? May konti. May konti. Mga ilan po? So may 7 pitak. So yan, kasama po natin si owner. Bali meron daw pong 7 slot na pitak na kasama po sa 2 hectares po na pag-aari po niya, So kasama po yan sa 2 hectares. Ang ganda. So itong property na to, ma-advise ko po ito kung sakaling i-avail nyo. Ito po ay po pwedeng pag-alagaan ng mga hayop. Ayan, meron po siyang baka. May pwede rin po tayo mag-alaga ng kambing dito, kalabaw. Hindi yung mga panabong na manok, pwede rin po dito. Ang ganda. Lakas ng hangin dito sa may bandang taas. Bali, explain ko lang po about dito sa documents po ng 2 hectares po na to. Ito po ay nasa kabuuan na 20 hectares. So ito po ay minana ni tatay. Bali po patay na po yung nasa title. Pero ito po ay pinasukatan po niya. So nakasubdivide na po ito. Bali kumuha na rin po yung mga kapatid po niya or yung pwede niya pong pagbigyan ng mana. So ito po ay na subdivide na si 2 hectares. So ready po transfer na po ito para dun sa mag-a-avail. So kagaya po lang nasabi ko, even nasa 300 meters po tayo na layo dun sa may pinaka barangay road, hindi naman po tayo mamumblema sa daan kasi po si tatay po ay
magbibigay po ng right of way na meron pong 6 meters na dadaan po sa kanyang property dun sa may unahan, pero magbabayad lang po tayo ng 50,000 para po dun sa right of way na ibibigay po niya. So humihingi na lang siya ng parang pakonsuelo. So 6 meters naman po yung lapad ng kanyang binibigay para makarating tayo dito sa property. So ito na po tinatamaan ng camera natin. Ito na po yung pinaka 2 hectares. So hanggang dun po yan, dun sa lumalakad na aking mga kasama. Yan po. So clearing type po tayo, ano. So wala po talagang laman si property. So more on overlooking po tayo. Ayan, pinakamaganda pag-alagaan po ng hayop. So maganda rin naman po kasi in 2 hectares 600k only po ito. So ang ganda. So yan po. Ngayon po bibisitahin naman po natin si 6 hectares. So ang pinaka magandang idea po nito, i-avail nyo po si 2 hectares para po magkaroon po kayo ng right of way papunta po doon sa 6 hectares. Kasi po si 6 hectares po ay wala pong right of way. So ang may advice ko po, kung sakaling i-avail nyo po to si 2 hectares, pwede nyo na rin po i-avail si 6 hectares. So murang presyo rin naman po siya. Mamaya i-reveal ko po yung price po ni 6 hectares. Nandito pa lang tayo sa 2 hectares. Ang ganda oh. So yan po yung reason kung bakit sabay ko na siyang binlog. So kagaya po ng nasabi ko, pwede nyo pong i-avail si 2 hectares, pwede nyo rin pong i-avail si 6 hectares. So pupuntahan po natin si 6 hectares ngayon, kasama pa rin po natin si tatay. Ang ganda niya, overlooking. Tara, lakad tayo. So yan, bali papasukin na po natin si 6 hectares. Bali po kung saan po naglalakad po yung aking mga kasama. Ayan. Ang start po niya is yung pinaka-niyog na yan. Andyan po magsisimula na si 6 hectares. So yun naman po yung sisimula natin bisitahin. Meron mo dyan? So yan, nasukat na po kasi kaya may mga muhon na siya. Ang ganda talaga. Overlooking talaga, no? Ganda, maganda pati. Ganda nga. Malinis. Malinis pati siya. Sarap, puntahan po natin si 6 hectares. Kagandahan po nito kung i-avail nyo po siya. 6 plus 2 hectares. So may 8 hectares po kayo. So 6 hectares po ay binebenta po ni owner po sa halagang 2 million po. So kagaya po ng nasabi ko, malaking property sa murang halaga. Napakagandang mga property na i-avail hanggat mura siya. Tayo para makita natin. Overlooking pa rin po ito. So sabi po ni
ni owner. Kung sakali daw pong i-avail nitong property na to, ito po ay maraming ulingin katulad po niyan oh. Yan po ay makakapag-uling daw po ng nasa halos 2 truck. So masusulit na po yung inyong pinagbilan. Kahit konti mayroong babalik. Kumbaga ay mahal din po kasi ang uling dito sa Quezon. At yan naman po ay hindi niyo po ibabayad kung sakali ano. Yan po ay maghahati po kayo na mag-uuling. So marami mga hardwood na kailangan ulingin na para marinis yung pinaka-property. Oh, ang ganda. Yan oh. Tanaw na tanaw po talaga yung mga hangganan. Ganda. Wow, ang ganda. Para sa paggulo ka lang. Ganda dito. Ang ganda. Parang chocolate. Wow, na-amaze naman ako. Ma'am, ganda dito. Oo nga. Muna tayo dyan. Oh, saka pa yun. Tapos pag ganun pa. Pag ganun pa, mahaba pa. Ganda. Dito, tanaw yung kabila. Ah, oo nga. Wow. Babahay ka dito. Oo nga. Maglagay ng kubo dito ano? Ay. The best. Tanaw mo yung bundok na kabila. Tanaw mo yung pinakampatag na yun sa baba. Ang ganda dito eh. Ang ganda. May sapang kaganda mo, may ilog mo sa gitna, ayun sa baba. Ah, doon nandun yung ilog. Ay sapa bang sa gitna ayun sa may baka. May sapa ang baba niya. So wala din siyang ganong laman ano. Ito pong si 6 hectares ay meron na lang pong nasa 100 kapuno ng niyog. And then, yun po, may mga puno po siya ng mga batino. Jimilina ayun. Ah, Gemelina meron din. Batino, Jimilina, antikulo. Ah, okay. May antipolo pa. Ayun. May mga puno daw ng mangga dyan na lalaki, 3. Ayun, malaking puno Ah, okay. ng mangga Ay, ito. Ito. Ay malanggo. Ah, sako pa rin po yung isang malagang puno ng mangga na yan. Mayroon pa doon, magpapadong dito. Ang ganda, no? Nasa itong tanaw mo ito, may mga nyug na yan, dala pa yan. Yung mga Oo nga. malalaking yan, oh. Dala pa yan. Ano, malalaki pa naman kahoy yung mga ilang. Nasa 2 truck nga daw ang mauuling dito. Ay, hindi lang yan, ma'am. Hindi lang. Ang dami kahoy ng malalaki. Ang dami. Ano lang yung kahoy Ang ganda. Ito mga dito tingnan, oh. So yan, bali pababa tayo dito sa overlooking. Tingnan naman natin yung medyo patag dun sa may gawi doon. Ano, kung saan pumunta yung aking mga kasama na may sapa daw siya. So ang dami niyang mga hardwood. Katulad po na nasabi ko, may batino, gemelia, ay meron pa siyang mga batino. So pag nauling to, mas maganda. Ay, hindi, may mga natatanaw din ako mga puno ng kawayan. Tapos ayun po yung puno ng mangga, ang laki oh. Ayan, bababa tayo doon. So kagaya na nasabi ko, ito po ay 6 hectares na po ano. And then explain ko na po about dun sa documents na to. Si 6 hectares po ay lost title. So ang gusto po ng seller ay kung sakaling may gustong mag-avail, pwede naman pong nating i-avail. Tutulong po siya or tutulong siya sa gastusin sa pagpapalost title. So nakakuha naman po na sila ng certified true copy. And then may mga extrajudicial na din po ito. Ito po ay original title pa po ano. So tutulong daw po siya dun sa pagpapaayos ng document. So meaning po hahati po siya. So binebenta na lang po talaga to ni seller sa murang halaga kasi nga po ito po ay napabilang po sa lost title. So ang history naman daw po ng title kaya nawala. So may bagyo daw pong roaming na dumaan, so binaha po yung kanilang bahay, kaya po hindi na po nila nailigtas yung title. So yun po yung history po niya. Pero sa ngayon po madali naman po magpa-lost title. So sa halagang 2 million meron na po kayong 6 hectares. So nandito po ngayon kami sa flat area. Ayan, kung saan nagbobomba yung aking mga kasama. So kasama na rin po yung poso na yan sa bentahan. Ayan oh. Lakas ng tubig ano?
Kulambo. Bago yung spot eh. Sarap ang tubig at batok. Oh, lakas ng tubig. Bukal yan. Ah, bukal po. Bukal talaga yan. May sino. Kaya nga dyan ang tabit ng dito. Oh, ang ganda oh. Huwag nandito ka na sa baba. Yan ay matatanaw mo kung saan kami galing. Ah, ang daming kawayan. Dito flat na to, ano? Tama pa ito, ma'am. Oo nga, flat na siya. Antipolo? Ang daming kawayan. Ay, napakarami. Oo. Ah, ito yung puno ng mangga na malaki. Hanggang kalabaw. Hindi pa ito. May isang malaki pa dun. Ah, oo nga, napakalaki. May sandal nga katabi, oh. May santol. Oo, meron nga. Ah, laki din ano. Ayan, may mga puno po ng naglalakihang santol. Tapos yung puno ng mangga niya. Tatlo po ito na ganyang kalalaki na. So ito po ay manggang kalabaw kung tawagin. And then kagandahan po nitong property po na to, ano, sagana po tayo sa tubig. Ayan, meron po tayong nakapaloob ulit na sapa po dun sa loob. Ayan. So hindi po yan naiigahan. So napakagandang property. Kompleto po ito, ano. Meron tayong source ng tubig. May overlooking tayo. May flat area tayo. So ulitin ko lang po, sa right of way, wala po tayong magiging problema as long na i-avail natin si 2 hectares. Pero kung sakali pong hindi nyo po i-avail si 2 hectares, ito pong si 6 hectares po ay wala po siyang right of way. So hindi po makakapasok yung sasakyan. So pinakamaganda po, i-avail po natin si 2 hectares and then i-avail natin si 6 hectares. So pasok na pasok po ang ating sasakyan sa halagang 50,000 pesos po. Meron na po tayong 300 meters na right of way and then 6 meters po yung lapad na ibibigay po ni seller. Ayan po oh. Ang lakas ng agos ano? Ayan po, dahil pa niya kahoy yan. Mga lisak ng palang kahoy dito. Kaya lang ay alagaan lang. Madami rin palang lisak. Ah, mga lisak! Ayan o. Dito sa part na to, kung saan po kami bumaba, kung saan kami galing dun sa overlooking, dito naman po punong-puno po siya ng mga kahoy. Ay, mga hardwood. Lisak. Oh, mga matitigas na kahoy yun, ano, lisak? Picture nga yan, lisak. Anahaw? Oh. So, kompleto tayo. May mga puno tayo ng kawayan na pa pwede po natin gawing kubo. Napakarami po talaga, as in. Oo nga. Pagka nagpabahay ka, ang daming hardwood, oh. Hindi mo na problema. Pag nagpatayo ka ng kubo. So, tara dito tayo. So, gandang property, ano? So, yan, nakarating po tayo dun sa area na sinasabi po ni owner na kung sakali pong ipapauling, kukulangin daw po yung 2 truck doon sa mauuling sa property na to. So, estimated po namin hindi lang 2 truck. As in, napakarami niyang hardwood na pa pwedeng ulingin. Lakad pa tayo. Ito pong nilalakaran namin ay semi-slope. So, napaka-gradual. Yung sa unang dinatnan na po naman namin, kung saan nandun yung poso, flat naman po yun. So, dito slope lang, napaka light naman niya. Ang ganda property. Thumbs po ako dito sa property na to. So napakamurang halaga. Yung nga lang po, talagang magpapa-lost title pa po muna tayo, ano. So madali naman po ang magproseso ng lost title.
Oh, may pahingahan pa sila dito. Ah, ang dami ng puno ng mangga dito. Ha? Sampalok? Lokban? Dami. Ayan, dito maganda pahingahan. Ah, sulit yung makakabili nito. Ganda. Ay, ito tubigan? Kaya flat. Ganda, no? Mamahinga na sila, pagod na. Ito po kasama pa po itong ano na to. Ah, talagang nilibot natin si 6 hectares, ha. Ang ganda. Isama mo sa dito yung mga magandang dati. Langka, may lukban, suha. May sampalok pa nga. Ang dami pala mga ano nito, fruit bearing. Yan, kasali po yung mga ulingin na yan sa 6 hectares. Bali, nandito po kami sa may pinakalikod po niya, ano. So, dito na kami dadaan. Yan kung saan naglalakad yung aking mga kasama. So, sakop pa rin po iyan. So, ang daming mga fruit bearing dito sa likod. Meron tayong mga mangga, sampalok, may mga langka tayo dito. Mga bayabas, dami. May santol pa tayo. Ayan, may nakita kong santol. Nalakad tayo. Saka po yung mga niyog na yan. Yan po yung natitirang 100 pieces po na niyog dito sa 6 hectares. Sama mo sa video, yan. Ayan, nakakuha po sila ng langka dito sa property. Darang itahan ito, no? Wala na po natira. Ah, dati siyang dalang hitaan. Dito. So tara po, lakad tayo. Wow. Bali yung total po ng puno ng mangga natin hindi lumalampas na po sa nasa 12 puno po ng mangga yung nasa 6 hectares po ano. So yung ibang iniikutan po namin, natutuklasan pa po namin, may mga mangga pa din. So padagdag ng padagdag yung bilang. Nasa 12 na yung puno ng mangga Oh, ang dami. Kaya pero putulin mo na yan. Ay, may mga dalahita din. Oh, dati siyang dalahitaan. Ayun na, dami Hindi pa siya totally. Ano na? Igitin na yan. Ay, ano, alagaan lang po yung mabubuhay ulit siya. Ang dami nga. Oh, ang dami. Ang anhita po. Nasaan? Ayan o. Pero ano Ayan, na? oh, mabali kaya. Naku. Mababali ha? Ayan, tignan mo na yan, sir. So yan, bali papalabas na po ako ng property. Bali dito pa rin po ako dumaan kay 2 hectares po. Ano. So binisita ko po ngayon ay isang 2 hectares and then isang 6 hectares. So ulitin ko lang po, sa kabuuan po ng property ay napakaganda po. Overlooking si 2 hectares, walang laman, pero maganda siyang pag-alagaan ng hayop. At the same time, meron po siyang sure na right of way. So yun naman pong si 6 hectares is punong-puno po siya ng mga hardwood.
And then may flat area, marami siyang fruit bearing. Doon po sa mga mahilig po sa properties na maraming mangga, so yun po ay nasa 15 mangga na po yung nakita namin. And then marami din po siyang puno ng sampalok, kawayan. So overall po napakaganda ng property na 6 hectares. So ulitin ko lang po, kagaya po ng nasabi ko, i-avail nyo po si 2 hectares or i-avail nyo po si 6 hectares. And then yung pong dalawang property na binibenta po sa murang-murang halaga lang. So nasabi ko na po yan kanina, and then nasa description pa rin po namin. At kung sakali po meron po ako hindi nabanggit about dito sa property na to, na dalawang property na to, meron po kami description sa baba, so pakiclick na rin din po iyon ano. So maganda i-avail nyo po siya, yung dalawang property, para make sure na right of way po si 6 hectares. So yan po, lalabas na po kami ng area. Avail na po kayo. Message nyo po kami sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So let's go, uwian na.